Code Red, System Failure Sector 4. Ang boses ng computer ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng madilim na kwarto, kasabay ng nakabibinging sirena na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Napabalikwas si Daniel mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, napakalakas, na halos marinig na niya ito sa kanyang mga tainga. Sa isang iglap, ang control room ay hindi na isang opisina. Ito ay naging ang puting silid sa ospital, 5 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng flatline, at ang malamig na kamay ni Clarice na unti-unting bumibitaw sa kanya. Hindi na mauulit iyon. Report! Sigaw niya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mabilis na tinatapik ang keyboard. Ang kanyang mga mata ay lumilipat-lipat sa 12 monitor na nakapalibot sa kanya na parang pader. False alarm, Sir Daniel. Ang sagot ng boses ni Marco mula sa intercom. Kalmado ngunit may halong pagod. Isang ibon lang po ang dumapo sa perimeter sensor ng East Wing. The triplets are sleeping. Stable ang vitals nila. Napaupo pabalik si Daniel. Humugot siya ng malalim na hininga at pilit na pinakalma ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang ibon. Isang hamak na ibon lang ang muntik ng magpatigil ng mundo niya. Tumingin siya sa gitnang monitor. Naroon sila. Si Miguel, si Rafael, at si Gabriel. 3 maliliit na anghel na natutulog sa kanilang mga espesyal na higaan. Ang mga linya sa screen, berde at asul, ay gumagalaw ng payapa. Nagsasabing humihinga pa sila, nabuhay pa sila. Pero para kay Daniel, hindi ito sapat. Ang kapayapaan ay isang kasinungalingan. Ang panganib ay laging nakaabang sa dilim, naghihintay ng isang pagkakataon na siya ay pumikit. Kaya hindi siya pumipikit. Ang mansyon na ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang tanggulan. Bawat sulok ay may mata. Bawat pinto ay may lock. Siya ang warden ng sarili niyang bilangguan at ang mga anak niya ang kanyang pinakainiingatang mga preso. Sir, muling nagsalita si Marco sa intercom. Nandito na po ang huling aplikante. Pinapauwi ko na ba? Tiningnan ni Daniel ang relo niya. 10:00 na ng umaga. Pang-6 na aplikante na ito ngayong linggo. Wala ni isa sa kanila ang tumagal ng higit sa 2 araw. Masyadong mahigpit, sabi nila. Masyadong nakakasakal. Hindi, sagot ni Daniel. Inaayos ang kanyang gusot na polo. Papasukin mo. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa hallway kasabay ng isang babae. Hindi siya katulad ng mga naunang aplikante na nakauniforme na at may dalang makakapal na folder ng mga sertipiko. Ang babaeng ito ay simple lang. Nakasuot siya ng faded na maong at puting t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mabilis at may mantsa ng tinta sa kanyang daliri. Pero ang mga mata niya, may kakaiba sa mga mata niya. Hindi takot o pagkamangha sa dami ng gadget sa paligid. May init doon na tila hindi nababagay sa malamig na kwartong ito. Ako si Daniel Sandoval. Panimula niya. Hindi na nagabalang tumayo o makipagkamay. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Para alagaan ang mga anak niyo, sir. Sagot ng babae. Ang boses niya ay malinaw, walang halong panginginig. Ako po si Christine Reyes. Mali. Mabilis na putol ni Daniel. Nandito ka para ipatupad ang sistema ko. Pinindot ni Daniel ang isang button at nagbago ang mga imahe sa malaking screen sa likuran niya. Ipinakita nito ang detalyadong schedule, calorie count ng bawat pagkain, oras ng gamot hanggang sa millisecond, at ang mga graph ng physical therapy targets. Ito ang buhay nila, Miss Reyes. Turo ni Daniel sa mga numero. Ang cerebral palsy ay hindi isang sakit na ginagamitan ng hula. It requires precision, data, control. Bawat galaw mo, bawat subong pagkain, bawat pagpapalit ng lampin, nakikita ko, nire-record ko. Kung lumihis ka sa protocol ko kahit 1 pulgada, tatanggalin kita.
Tinitigan siya ni Christine. Inaasahan ni Daniel na yuyuko ito o aatras. Gaya ng iba. Pero nanatili itong nakatayo, nakatingin diretso sa kanya. Naintindihan ko po ang protocol, sir, sabi ni Christine nang mahinahon. Pero nasaan po sa schedule ang oras para maging bata sila? Natigilan si Daniel, kumunot ang noo niya. Excuse me? Ang mga graph, ang data, ang calorie count, nakikita ko po lahat yan. Turo ni Christine sa screen. Pero wala po akong nakikitang oras para sa paglalaro, para sa kwentuhan, para sa pagmamahal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Daniel. Pagmamahal? Ang pagmamahal ay hindi nagpapababa ng muscle spasticity. Ang pagmamahal ay hindi nag-aayos ng posture nila. Ang kailangan nila ay siyensya, hindi sentimentalidad. Ang mga anak niyo ay tao, Sir Daniel, hindi mga robot na inaayos, sagot ni Christine, at sa unang pagkakataon, may talim sa boses niya. Kailangan nila ng higit pa sa gamot. Kailangan nila ng koneksyon. Natahimik ang buong kwarto. Walang sino man ang nangahas na sumagot kay Daniel ng ganito. Dapat sana ay nagagalit siya. Dapat sana ay pinalayas na niya ito. Pero sa likod ng inis, may naramdaman siyang kakaiba. Ang babaeng ito ay hindi natatakot sa kanya. At sa mundong ito, kung saan lahat ay sumusunod sa kanya dahil sa takot o pera, ang katapangan ni Christine ay isang bagay na bago. Tatanggapin kita on probation, malamig na sabi ni Daniel, tumalikod para harapin muli ang kanyang mga monitor. Pero tandaan mo ito, ang bahay na ito ay may mga mata. Nakikita ko ang lahat. Isang pagkakamali. Miss Reyes, isang pagkakamali lang at tapos ka na. Masusunod po, sagot ni Christine. Nang lumabas siya ng kwarto, hindi alam ni Daniel kung nakagawa ba siya ng tamang desisyon o nagpapasok siya ng isang bagyo sa loob ng kanyang maayos na mundo. Lumipas ang maghapon. Nakaupo lang si Daniel sa kanyang trono. Pinapanood ang bawat galaw ni Christine sa nursery. Sa pamamagitan ng high-definition cameras, nakita niya ang paraan ng paghawak nito kay Gabriel. Hindi maingat na parang babasagin, kundi mahigpit at sigurado. Nakita niya kung paano nito kinausap si Miguel habang pinapakain, nagkukwento tungkol sa ulan sa labas, kahit hindi naman nakakasagot ang bata. Nakakairita. Masyadong maingay, masyadong personal, wala ito sa protocol. Pero hindi maikakailan ni Daniel ang nakikita ng mga sensor. Ang heart rate ni Miguel ay bumagal at naging mas regular. Ang oxygen saturation ni Rafael ay tumaas. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Gumaganda ang kondisyon nila sa presensya ng babaeng ito. Dumating ang oras ng playtime, isang terminong ginagamit ni Daniel para sa sensory integration therapy. Ito ay dapat istrikto. May mga flashcards, may mga texture mats na nakasunod sa tamang pagkakasunod-sunod. Dapat ay ginagalaw ni Christine ang mga braso ni Rafael sa eksaktong 45-degree angle. Pero hindi iyon ang nangyayari. Sa screen, nakita ni Daniel na itinabi ni Christine ang mga flashcards. Sa halip, kumuha ito ng isang simpleng kumot. Itinakip niya ito sa sarili at kay Rafael. Naglaro sila ng peekaboo. Kumunot ang noo ni Daniel. Walang therapeutic value yan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang daliri ay nakaamba na sa intercom button para pagsabihan ng babae, sinasayang mo ang oras. Akmang pipindutin na niya ang button nang makita niya ang mukha ni Rafael. Nakangiti ang bata. Isang nangiting umaabot sa kanyang mga mata. At pagkatapos, isang tunog ang narinig ni Daniel sa audio feed. Isang mahina, garalgal, pero hindi mapagkakamalang halakhak. Napaatras si Daniel. Tumawa si Rafael. Ilang buwan na niyang hindi naririnig iyon. Ang huling beses ay noong buhay pa si Clarice. Sa screen, tumigil si Christine. Tumingala siya. Tumingin siya ng diretso sa camera lens na nakadikit sa kisame.
Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Tila tumatagos sa digital na signal, tumatawid sa mga kable at diretso sa kaluluwa ni Daniel. Para bang sinasabi nito, nakita mo ba iyon? Hindi ito nakukuha sa algorithm mo. Biglang nakaramdam si Daniel ng matinding pagkailang. Pakiramdam niya ay isa siyang voyeur, isang estranghero na sumisilip sa isang sagradong sandali na hindi kanya. Ang kanyang pagbabantay ay biglang nagmukhang pamboboso. Nakita niyang tumayo si Christine. Lumapit ito sa dingding kung saan nakasaksak ang power cord ng kamera. Anong ginagawa mo? Bulong ni Daniel. Ang kanyang pulso ay nagsimulang bumilis. Huwag mong subukan, Miss Reyes. Hinawakan ni Christine ang plug. Tumingin ulit siya sa kamera at sa pagkakataong ito, hindi lang init ang nasa mga mata niya. May halong hamon. Bumuka ang bibig ni Christine. Walang audio na lumabas sa speaker dahil sa distansya. Pero nabasa ni Daniel ang kanyang mga labi ng malinaw. Parang sinisigaw ito sa kanyang mukha. Privacy. Huwag! Sigaw ni Daniel. Napapatayo sa kanyang upuan. Inaabot ang intercom. Don't you dare! Pero huli na. Sa isang mabilis na galaw, hinila ni Christine ang plug mula sa saksakan. Bzzzt! Ang screen na nagpapakita ng playroom, ang bintana ni Daniel sa mundo ng kanyang mga anak ay biglang nag-flicker. Mula sa malinaw na HD na imahe, ito ay naging abuhin na static. At pagkatapos, lumabas ang isang mensahe sa gitna ng itim na screen. Isang mensahe na kulay pula, kumikislap at nanunuya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. No signal. Ang katahimikan sa control room ay biglang naging nakabibingi. Ang tibok ng puso ni Daniel ay bumilis, kasabay ng pulang ilaw na ngayon ay kumukurap-kurap sa dashboard ng system status. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, may isang parte ng kanyang fauday ang nadilim. May isang sulok ng kanyang bahay ang hindi niya nakikita. At sa dilim na yon, kasama ni Christine ang kanyang mga anak. Napahampas si Daniel sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang kanyang perpektong kontrol ay kakabasag lang. Hawak pa rin ni Christine ang plug ng kamera. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa halo-halong takot at adrenaline. Alam niyang parating na siya. Hindi nga siya nagkamali. Wala pang 1 minuto, bumukas ng padabog ang pinto ng playroom. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw, dahilan para mapapitlag ng bahagya si Gabriel sa kanyang kuna. Pumasok si Daniel. Ang mukha niya ay kasing dilim ng langit bago bumuhos ang bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakapako sa kamay ni Christine na hawak pa rin ang kordon ng mata niya. Anong karapatan mong galawin ang kagamitan ko? Ang boses ni Daniel ay mababa, pero punong-puno ng panganib. Humakbang siya palapit, tila isang leon na handang manakmal. Huminga ng malalim si Christine, ibinaba niya ang plug at hinarap ang galit ng amo niya. Alam niyang ito ang sandaling maaari siyang mawalan ng trabaho, pero alam din niya na ito ang tamang gawin. Tumawa siya, sir. Sagot ni Christine, pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon para hindi lalong mataranta ang mga bata. Wala akong pakialam sa tawa, sigaw ni Daniel, pero agad niyang pinahina ang boses nang makitang gumalaw si Rafael. You blinded me. Pinatay mo ang security feed. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa loob ng ilang segundong wala akong nakikita? Pwedeng mabilaukan sila. Pwedeng mag-seizure. Nandito po ako, sir. Nakatingin ako sa kanila. Hawak ko sila. Katwiran ni Christine. Hindi niyo po kailangan ng kamera para malaman na ligtas sila. Kailangan niyo pong magtiwala. Tiwala? Mapaklang tumawa si Daniel. Ang tiwala ay para sa mga tanga. Ang data ay para sa mga gustong mabuhay. Lumapit si Daniel kay Christine. Sobrang lapit na naaamoy na niya ang mamahaling koloni nito na humahalo sa amoy ng gamot ng kwarto. Isaksak mo yan, utos niya. Hindi gumalaw si Christine.
Tiningnan niya si Daniel sa mata, sinusubukang hanapin ang amang nagtatago sa likod ng CEO. Kailan niyo po sila huling niyakap, sir? Tanong niya. Natigilan si Daniel. Ang galit sa mukha nito ay saglit na napalitan ng gulat. Huwag mong ibahin ang usapan. Sir, nakikita niyo ang heart rate nila sa monitor. Alam niyo ang oxygen level nila. Pero alam niyo po ba ang amoy ng buhok nila pagkatapos maligo? Alam niyo ba kung anong kanta ang nakakapagpangiti kay Miguel? Ang camera ay nakakakita, sir, pero hindi ito nakakaramdam. Katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras sa playroom. Narinig lang nila ang mahinang tunog ng humidifier. Nakita ni Christine ang paggalaw ng panga ni Daniel, ang paghigpit ng kamao nito sa gilid. Tinamaan siya. Alam ni Christine na tinamaan siya. Pero sa halip na lumambot, lalong tumigas ang ekspresyon ni Daniel. Ang depensa niya ay bumalik, mas mataas at mas matibay kaysa kanina. One last warning, Miss Reyes. Bulong niya, malamig at matalim. Huwag na huwag mong didiktahan kung paano ko protektahan ang pamilya ko. Isaksak mo ang camera or get out. Pagkasabi noon, tumalikod si Daniel at mabilis na lumabas ng kwarto. Hindi man lang siya sumulyap sa mga bata. Napabuntong hininga si Christine. Nanginginig pa rin ang tuhod niya. Dahan-dahan, isinaksak niyang muli ang camera. Umilaw ang pulang LED light nito. Hudyat na nakatingin na naman ang Big Brother. Pero may nagbago. Alam ni Christine na may naitanim siyang buto ng pagdududa sa isip ni Daniel. Lumipas ang ilang oras para pakalmahin ang sarili at ang mga bata. Kinuha ni Christine ang kanyang gitara na dala niya sa kanyang maliit na bag. Bawal daw ang ingay, sabi sa protocol. Pero kailangan ito ng kaluluwa ng bahay na ito. Nagsimula siyang tumipa. Mahina lang. Isang malumanay na kundiman sa ugoy ng duyan. Habang kumakanta siya, napansin niya ang isang himala. Si Miguel, na kanina pabalisa, ay unti-unting tumahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Christine. At hindi lang iyon, ang kanyang maliit na daliri ay gumagalaw. Tila sumasabay sa ritmo ng gitara. Napangiti si Christine. May luha na namuo sa gilid ng kanyang mata. Naririnig mo ako, no? Andyan ka sa loob. Bulong niya kay Miguel. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Mainit ito. Buhay na buhay. Ito ang sinasabi niya kay Daniel. Ito ang hindi kayang sukatin ng kahit anong makina. Biglang nabasag ang payapang sandali ng tunog ng doorbell mula sa main gate. Mula sa intercom, narinig niya ang boses ni Marco, ang assistant ni Daniel. Ma'am Christine, may bisita po. Nasa garden na po si Doña Lourdes. Gusto daw po niyang makita ang mga apo niya. Doña Lourdes, ang ina ng namayapang asawa ni Daniel. Narinig na ni Christine ang mga kwento tungkol sa kanya. Istrikta, mata pobre, at galit sa mundo. Inayos ni Christine ang damit ng triplets bago sila dinala sa garden gamit ang kanilang mga espesyal na wheelchair. Nakita niya ang matandang babae na nakaupo sa gazebo. Elegante ito, tingnan sa kanyang itim na bestida at perlas. Pero ang aura niya ay kasing lamig ng yelo. Good afternoon po, ma'am. Bati ni Christine nang makalapit. Hindi siya tinignan ni Doña Lourdes. Nakapako ang tingin ng Doña sa tatlong bata. May lungkot sa mga mata nito, pero mas nangingibabaw ang isang uri ng pandidiri o baka awa na may halong sisi. Tingnan mo sila, sabi ni Doña Lourdes. Ang boses ay parang basag na salamin. They look so pale, so weak. Tumayo ang Doña at lumapit kay Rafael. Hinawakan niya ang pisngi ng bata, pero agad ding binawi ng gumalaw nang bigla ang ulo ni Rafael dahil sa involuntary spasm. Naglabas agad ng sanitizer si Doña Lourdes at pinunasan ang kamay niya. Nasaktan si Christine para sa bata. Ma'am, masigla po sila ngayon. Katunayan, tumawa po si Rafael kanina. Doon lang bumaling si Doña Lourdes kay Christine. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang insekto.
At sino ka naman? Mataray na tanong nito. Isa ka na naman ba sa mga experiments ni Daniel? Ilang araw ka pa lang dito? Christine po, unang araw ko po ngayon. Unang araw, ulit ni Doña Lourdes na may halong pangungutya. At kung makapagsalita ka, akala mo alam mo na ang lahat. Alam mo ba kung bakit sila nagkaganyan? Dahil sa kapabayaan ng ama nila. Pinatay ni Daniel ang anak ko at ngayon, unti-unti niyang pinapatay ang mga apo ko sa loob ng air-conditioned na kabaong na ito. Hindi po totoo yan. Depensa ni Christine, kahit na alam niyang hindi siya dapat sumagot. Mahal po ni Sir Daniel ang mga bata. Ginagawa niya ang lahat para protektahan sila. Proteksyon? Humakbang palapit si Doña Lourdes kay Christine. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nakakahilo. Ang tawag dyan ay guilt, konsensya. Kinukulong niya ang mga bata para hindi niya makita ang sarili niyang kasalanan. Yumuko si Doña Lourdes para magpantay ang mukha nila ni Christine. Ang mga mata ng matanda ay puno ng puot na ilang taon nang kinikimkim. Makinig ka sa akin, iha. Mukhang maamo ka. Mukhang may puso ka. Kaya bibigyan kita ng payo. Bulong ni Doña Lourdes. Hinawakan ni Doña Lourdes ang braso ni Christine. Mahigpit, masakit. Huwag kang masyadong maging komportable. Hindi ka magtatagal dito. Kukunin ko ang mga batang ito. Ililigtas ko sila mula sa demonyong ama nila. At kung haharang ka sa daan ko. Binitawan niya si Christine at ngumiti ng mapakla. Sisiguraduhin kong pati ikaw, madudurog kasama niya. 4:00 ng hapon. Ito ang oras kung saan karaniwang bumababa ang energy levels ng triplets. Base sa historical data, dapat ay nagiging iritable na sila ngayon. Umiiyak dahil sa pagod o gutom. Pero tahimik ang monitor. Nakaupo si Daniel sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen 4. Nasa garden sila. Alam niyang labag ito sa protocol. Ang garden ay puno ng allergens, ng dumi, ng mga bagay na hindi niya kontrolado. Dapat ay nasa loob lang sila ng sterile environment ng playroom. Dapat ay papagalitan na niya si Christine. Dapat. Pero hindi niya magawa. Dahil sa nakikita niya, naglatag si Christine ng isang malaking banig sa damuhan. Sa harap ng mga bata ay may mga mangkok. Hindi pagkain ng laman, kundi lupa, buhangin, at tubig. Sensory play! Bulong ni Daniel sa sarili. Nabasa na niya ito sa mga journals, pero iba pala kapag nakita mo sa personal. Nakita niya sa high-definition zoom ng camera kung paano dahan-dahang inilubog ni Christine ang kamay ni Miguel sa mangkok ng buhangin. Inaasahan ni Daniel na iiyak ang bata o magugulat. Sa halip, nanlaki ang mga mata ni Miguel. Bumuka ang bibig nito sa pagkamangha. At doon, narinig ni Daniel ang tunog. Dahil sa high-sensitivity microphone na nakakabit sa paligid ng garden, dinig na dinig niya ito sa kanyang headset. Ba, natigilan si Daniel. Hinawakan niya ang volume knob at pinihit ito palakas. Nagsasalita ba siya? Hindi pa. Pero iyon ay tunog ng kuryosidad. Tunog ng isang batang tumutuklas sa mundo. Ito ang tunog na hindi kayang i-produce ng kahit anong therapy machine na binili niya sa halagang milyon-milyong piso. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni Daniel. Para bang may yelong, matagal nang nakabalot sa puso niya ang biglang nagkalamat. Biglang bumukas ang pinto ng control room. Sir Daniel, nawala ang mahika. Naputol ang koneksyon. Mabilis na inalis ni Daniel ang kanyang headset at hinarap si Marco. Bumalik ang kanyang CEO mask. Malamig, istrikto, walang emosyon. I told you not to disturb me during monitoring hours, Marco. Mariing sabi niya. Pasensya na po, sir. Sagot ni Marco. Pero may kakaibang kaba sa mukha nito. Hindi ito ang karaniwang kalmadong assistant. Nasa baba po si Attorney Velez, ang abogado ni Doña Lourdes. Kumuyom ang panga ni Daniel. Attorney Velez,
Ang pitbull ng pamilya Reynaldo. Kapag ang taong iyon ay nagpakita ng walang appointment, hindi ito para mangamusta. Papasukin mo siya sa study room, utos ni Daniel. Tumingin siya saglit sa monitor, kay Christine at sa mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng araw. At siguraduhin mong hindi sila makikita ni attorney. Pagpasok ni Daniel sa study room, naroon na si Attorney Velez. Nakatayo ito malapit sa bintana, suot ang kanyang mamahaling suit na halatang mas mahal pa sa sweldo ng karaniwang tao sa isang taon. Daniel, bati nito nang hindi ngumingiti, walang pakikipagkamay. Attorney, ganti ni Daniel. Naupo siya sa kanyang leather chair sa kabisera. Anong kailangan mo? Kung tungkol ito sa trust fund, alam mong maayos ang lahat ng papeles. Hindi ito tungkol sa pera, sabi ni Velez. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng sobre ay parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Ano to? Tanong ni Daniel. Kahit na may hinala na siya, ang kanyang tiyan ay bumaliktad. Basahin mo, utos ng abogado. Kinuha ni Daniel ang sobre. Binuksan niya ito. Ang unang pahina pa lang ay sapat na para magpadilim ng paningin niya. Petition for custody. Petitioner, Lourdes Reynaldo. Respondent, Daniel Sandoval. Ang mga salita ay lumalangoy sa paningin niya. Custody. Gustong kunin ni Doña Lourdes ang mga anak niya. This is ridiculous. Halos pabulong na sabi ni Daniel, pero ang galit ay nagsisimulang kumulo. Ako ang ama. Ako ang nagtataguyod sa kanila. Tiningnan mo ba ang grounds, Daniel? Tanong ni Velez ng may mapang-uyam na tono. Binasa ni Daniel ang sumunod na talata. Grounds, psychological incapacity, extreme isolation resulting in developmental delay, unfit environment. Inaakusahan ka ni Doña Lourdes na kinukulong mo ang mga bata. Paliwanag ni Velez habang naglalakad-lakad sa kwarto. Sinasabi niya na ang iyong obsession sa seguridad ay hindi proteksyon, kundi isang sakit. Na ang bahay na ito ay hindi tahanan, kundi isang laboratorio, at ang mga bata ay ang iyong mga daga. Ibinigay ko ang lahat sa kanila. Sigaw ni Daniel. Napatayo siya at hinampas ang mesa. Buhay sila dahil sa akin. Buhay sila dahil sa sistemang ito. Pero masaya ba sila? Tanong ni Velez. Tinitigan niya si Daniel ng diretso sa mata. Kung tatanungin ng hukuman, Daniel, may magpapatunay ba na masaya sila? O ang tanging testigo mo lang ay ang mga makina mo? Nanlamig si Daniel. Napatingin siya sa glass wall ng study room na nakaharap sa garden. Mula doon, tanaw niya si Christine at ang triplets. Nakita niyang binuhat ni Christine si Gabriel at itinaas ito sa ere. Parang eroplano. Tumatawa si Gabriel. Kitang-kita kahit sa malayo. Iyon ang ebidensya na masaya sila. Si Christine. Pero sa parehong pagkakataon, na-realize ni Daniel ang panganib. Si Christine ang nagbigay ng saya na yon, hindi siya. Kung tetestigo si Christine, ano ang sasabihin niya? Na kinailangan niyang labagin ang mga rules ni Daniel para lang mapangiti ang mga bata? Na ang ama nila ay isang robot na walang puso? Si Christine ang susi. Siya ang pwedeng magsalba kay Daniel. O siya ang pwedeng maging huling pako sa kabaong ng kanyang pagiging ama. Nakapag-file na kami sa korte ngayong umaga. Sabi ni Velez, inaayos ang kanyang kurbata. See you in court, Daniel. Lumabas ang abogado. Iniwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng kanyang magarang opisina. Muli niyang tiningnan ang mga bata sa labas. Ang saya sa mga mukha nila ay parang insulto sa kanya ngayon. Ang liwanag ng araw ay tila nangungutya. Ang fauday na itinayo niya para hindi sila makuha ng kamatayan. Ngayon ay gagamitin para kunin sila ng batas. Kinuha ni Daniel ang baso ng whiskey sa gilid ng mesa at ibinato ito sa pader. Crash, basag, kalat. Katulad ng kontrol na pilit niyang hinahawakan. Napaupo siya, sinapo ang kanyang ulo,
Nagsisimula na ang digmaan at sa unang pagkakataon, hindi alam ni Daniel kung paano mananalo dahil ang kalaban niya ay hindi virus o bakterya. Ang kalaban niya ay ang pananaw ng mundo sa kanyang pagmamahal. Ang tunog ng pagkabasag ay umabot hanggang sa nursery. Mabilis na ibinigay ni Christine ang bote ng gatas kay Yaya Mel at tumakbo pababa ng hagdan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa study room, nakabukas ang pinto. Nakita niya si Daniel. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa gilid ng mesa. Sa tabi niya ay ang pira-pirasong bubog ng baso at ang amoy ng matapang na alak na kumalat na sa carpet. Hindi ito ang Daniel na nakilala niya, ang aroganteng hari sa kanyang kastilyo. Ito ay isang lalaking pagod, isang lalaking talo. "Sir?" Mahinang tawag ni Christine. Hindi tumingin si Daniel. Nakatitig lang ito sa kawalan. "Umalis ka na, Christine. Mag-impake ka na." Natigilan si Christine. "Po? Bakit po? Dahil ba sa nangyari sa playroom? Sir, nagpapaliwanag naman ako." "Hindi dahil doon," putol ni Daniel. "Ang boses ay paos. Dahil lulubog na ang barkong ito at ayokong madamay ka." Inabot ni Daniel ang isang brown envelope sa sahig at dahan-dahang itinulak ito palapit kay Christine. Lumapit si Christine at pinulot ito. Binasa niya ang nilalaman. Kahit hindi siya abogado, naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang custody battle at unfit parent. Kinukuha ni Doña Lourdes ang triplets at ginagamit ng matanda ang bawat CCTV footage, bawat logbook, bawat higpit ni Daniel bilang ebidensya na siya ay baliw. Sasabihin nila sa korte na isa akong halimaw, bulong ni Daniel, na ang pagprotekta ko sa kanila ay pang-aabuso at kapag nanalo ang biyenan ko, dadalhin niya ang mga bata sa States. Hindi ko na sila makikita. Tumingin si Christine kay Daniel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa likod ng mga mata nito. Ang takot ng isang ama na mawalan ng anak. Alam ni Christine ang pakiramdam na yan. Nakita niya yan sa mga magulang ng batang inalagaan niya noon. Ang batang namatay dahil sa kapabayaan ng sistema. Ibinalik ni Christine ang papel sa mesa. Huminga siya ng malalim. "Hindi ako aalis, sir." Nag-angat ng tingin si Daniel. Kunot ang noo, tila hindi makapaniwala. "Hindi mo ba naintindihan? Magiging magulo ito. Masisira ang pangalan ko. At kung didikit ka sa akin, madadamay ka." "Nandito ako para sa mga bata, Sir Daniel, hindi para sa inyo." Matatag na sagot ni Christine. "Kailangan nila ako, lalo na ngayon. Kung kukunin sila ng lola nila, sino ang magtatanggol sa kanila? Kayo lang. At hindi nyo yun magagawa kung nakaupo kayo dyan sa sahig at nagpapakalasing." Tumayo si Daniel. Medyo gewang pa siya. Pero nakita ni Christine na bumalik ang konting ningning sa mga mata nito. Hindi pa sasalamat, kundi determinasyon. "Bumalik ka na sa trabaho," utos ni Daniel. Pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. "Opo, sir." Paglabas ni Christine, sumandal siya sa pader at napahawak sa dibdib. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganoon, pero sa loob-loob niya, nanginginig ang buong katawan niya. Giyera ito, at nasa gitna siya ng putukan. "Bilib din ako sa tapang mo, Ma'am Christine." Napapitlag si Christine. Sa gilid ng pasilyo, nakatayo si Marco, ang assistant ni Daniel. Nakangiti ito, pero hindi umaabot sa mata ang nangiti niya. May hawak itong tablet. "Marco?" Bati ni Christine. "Kanina ka pa dyan." "Kakarating ko lang," sagot ni Marco. Lumapit ito ng bahagya, bumubulong na parang may sikreto silang dalawa. "Alam mo, bihira ang tumatagal kay Sir Daniel ng ganyan. Lalo na ngayon, mainit ang sitwasyon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Marco." "Alam ko." Tumango si Marco. "Kaya nga concern ako sa'yo eh. Alam mo ba kung gaano kalakas si Doña Lourdes? Kayang-kaya niyang paikuti ng media. Kung ako sa'yo,
Mag-iingat ako. Bawat galaw mo, bawat salita mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Hinawakan ni Marco ang braso ni Christine. Magaan lang, pero may kakaibang bigat ang pakiramdam. Kung kailangan mo ng tulong o kung napapagod ka na kay Sir, magsabi ka lang sa akin. Kakampi mo ako. Binawi ni Christine ang braso niya at pilit na ngumiti. Salamat, Marco. Pero kaya ko pa. Naglakad na siya palayo. Pero ramdam niya ang tingin ni Marco na nakadikit sa likod niya. May kakaiba sa lalaking iyon. Masyadong madulas. Parang langis. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Christine sa kusina, nag-scroll siya sa kanyang cellphone. Halos mabitawan niya ang kape niya nang makita ang headline sa social media. Tech CEO Daniel Sandoval. Kulungan, hindi tahanan para sa mga special na anak? Pinindot niya ang link. Laman nito ang isang artikulo na puno ng mga anonymous sources na nagsasabing pinapabayaan daw ni Daniel ang mga bata at ikinukulong sa kwarto. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang mga litrato. May litrato ng nursery, may litrato ng playroom, malabo ang mga kuha, parang stolen shots. Pero malinaw na sa loob ito ng mansyon. Nanlamig si Christine. Ang mansyon ay high security. Walang nakakapasok, walang nakakalabas na data, maliban na lang kung may espiya sa loob. Binasa niya ang mga komento. Grabe naman yan. Dapat kunin na ang mga bata. Walang kwentang ama. Biglang pumasok sa isip ni Christine ang sinabi ni Doña Lourdes kahapon. Sisiguraduhin kong pati ikaw madudurog kasama niya. Hindi lang si Daniel ang target. Pati ang kapakanan ng mga bata ay isinasakripisyo nila para sa public opinion. Dali-daling tumayo si Christine para hanapin si Daniel at ipakita ang balita. Kailangan niyang malaman na may naglalabas ng litrato. Paglabas niya sa garden, natigilan siya. Sa may gilid ng pader, malapit sa gate, nakita niya si Marco. Nakatalikod ito, may kausap sa telepono. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking paso ng halaman. Dinig na dinig niya ang boses ni Marco, bagamat mahina. Oo, ma'am, lumabas na ang article. Trending na po. Opo, huwag kayong mag-alala. Yung video, nasa akin na. I-edit ko lang para maging mas dramatiko. Tumawa si Marco. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Si Christine, huwag niyo na siyang isipin. Ako na ang bahala sa kanya. Sa susunod na linggo, wala na siya dito. Napahawak si Christine sa bibig niya para pigilan ang pagsinghap. Si Marco, ang kakampi daw niya, ang pinagkakatiwalaan ni Daniel ng lahat ng passwords at access. Siya ang ahas. Akmang aalis na sana si Christine para sumbong, pero biglang lumingon si Marco sa direksyon niya. Mabilis na yumuko si Christine. Kumabog ng pagkalakas-lakas ang puso niya. Nakita kaya siya? Naghintay siya ng ilang segundo. Tahimik. Dahan-dahan siyang sumilip. Wala na si Marco sa pwesto nito. Huminga siya ng maluwag at tumayo. Ma'am Christine? Napatalon si Christine at napasandal sa pader. Nasa likuran na niya si Marco. Nakangiti ito, pero ang mga mata niya ay blangko at malamig. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Marco. Ang tono niya ay parang yelo na humahaplos sa leeg ni Christine. 3 araw na ang nakalipas mula noong pumutok ang balita. At 3 araw na ring hindi natutulog si Daniel. Ang control room, na dati ay kanyang santuwaryo, ay naging kulungan na ngayon. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng kape at takot. Nakakalat sa mesa ang mga legal documents, mga subpoena, at mga printout ng mga artikulong pumapatay sa pagkatao niya. Monster Dad, Tech Tyrant, Abusive Father. Masakit basahin, pero mas masakit ang katotohanang baka maniwala ang hukuman sa mga ito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, may dalang tablet. Ang mukha ng kanyang assistant ay seryoso. Halos namumutla. Iba ito sa karaniwang kalmadong Marco.
Sir Daniel, boses nito ay nanginginig. Kailangan niyo po itong makita. Ano na naman to, Marco? Isa na namang article? Huwag mo nang ipakita sa akin. Nagsasawa na ako. Hindi po, sir. Security footage po ito. Lumapit si Marco at ipinatong ang tablet sa harap ni Daniel. Galing po ito sa review ng system logs kahapon. Sa playroom, habang kausap niyo si Attorney Velez, kumunot ang noo ni Daniel. Playroom, kasama niya ang mga bata? Opo, sir. Panoorin niyo po. Pinindot ni Marco ang play. Sa screen, nakita ni Daniel ang loob ng playroom. Nakaupo si Christine sa sahig. Sa tabi niya ay si Miguel na sinusubukang tumayo habang nakakapit sa riles ng kuna. Sa video, nakita ni Daniel na tumalikod si Christine. Kinuha nito ang cellphone at nagsimulang mag-text. Tila abala ito, nakangiti pa habang nagtatype. Habang nakatalikod si Christine, binitawan ni Miguel ang riles. Nawalan ng balanse ang bata. Thud. Bumagsak si Miguel. Tumama ang ulo nito sa matigas na bahagi ng sahig na walang sapin. Nag-black screen ang video bago pa man makagalaw si Christine. Oh my God! Bulong ni Daniel. Napatayo siya. Halos matumba ang upuan sa kanyang likuran. Miguel! Sigaw ni Daniel. Ang puso niya ay parang pinipiga ng isang kamay na yelo. Nasaan siya? Kumusta siya? Akmang tatakbo na si Daniel palabas ng pinto. Pero mabilis siyang hinarangan ni Marco. Sir, sandali lang po. Okay na po si Miguel. Chinek ko siya kanina. May maliit na bukol, pero stable siya. Mabilis na paliwanag ni Marco. Hawak ang braso ni Daniel para pakalmahin ito. Pero sir, ito ang problema. Wala ito sa incident report. Natigilan si Daniel. Tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa galit at pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Chinek ko ang logs ni Christine kahapon. Wala siyang sinulat tungkol sa pagkahulog. 0 entries. Ibig sabihin, tinago niya ito, sir. Binitawan ni Daniel si Marco. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumabog, humahalo sa pakiramdam ng pagtataksil. Tinago niya. Si Christine, ang babaeng nagmalaki na mahal niya ang mga bata. Ang babaeng nangahas na sermonan siya tungkol sa pagiging ama, ay nagsinungaling. Pinabayaan niya si Miguel para lang mag-text at pagkatapos ay tinakpan ng kanyang pagkakamali. Nasaan siya? Bulong ni Daniel. Ang boses ay nanginginig sa puot. Nasa nursery po, sir. Mahinang sagot ni Marco. Nakayuko. Nagpapanggap na walang nangyari. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Daniel. Binuksan niya ang pinto at naglakad ng mabilis sa hallway. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay puno ng apoy. Tama siya. Tama siya sa simula pa lang. Ang tiwala ay lason. Ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Tanging ang makina lang ang tapat. Pagpasok niya sa nursery, naabutan niya si Christine. Nakaupo ito sa rocking chair. Karga-karga si Miguel. Hinahaplos nito ang likod ng bata habang humuhuni ng isang uyayi. Ang eksenang iyon na dati ay nagpapalambot sa puso ni Daniel, ngayon ay nagmistulang isang palabas. Isang mapagkunwaring drama. Bitawan mo ang anak ko. Napapitlag si Christine. Muntik na niyang mabitawan si Miguel sa gulat. Nagising ang bata at nagsimulang umiyak. Sir? Gulat na tanong ni Christine, ang mga mata ay nanlalaki. Bakit po? Anong nangyari? Mabilis na lumapit si Daniel at marahas na kinuha si Miguel mula sa mga bisig ni Christine. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Parang nilalayo ito sa isang nakakahawang sakit. Huwag ka nang magkaila, sigaw ni Daniel. Nakita ko ang video. Nakita ko kung paano mo siya pinabayaan. Nakita ko kung paano siya bumagsak habang abala ka sa pakikipag-text. Text? Bumagsak? Nalilito si Christine, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gulat. Sir, hindi po totoo yan. Hinding-hindi ko po gagawin yan. Wala pong nahulog kahapon. Hawak ko sila buong hapon. Huwag ka nang magsinungaling.
Ang boses ni Daniel ay umaalingaw sa kwarto, sapat para magising sina Rafael at Gabriel na nagsimula na ring umiyak. Ang nursery ay napuno ng tunog ng iyak ng 3 bata na sumasabay sa pagguho ng mundo ni Daniel. "Akala ko iba ka," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag sa galit at sakit. "Akala ko may malasakit ka. Pinapasok kita sa buhay namin. Pinagkatiwalaan kita. Pero isa ka lang din palang mapagpanggap." "Sir, pakinggan niyo naman po ako. Tingnan niyo si Miguel. Wala siyang sugat. Dahil swerte ka lang," putol ni Daniel. Tinalikuran niya si Christine, hawak ng mahigpit si Miguel na umiiyak sa kanyang balikat. "Wala ka sa logbook. Wala kang report. Tinago mo sa akin ang katotohanan. At para sa akin, ang pagtatago ay kasing lala ng pagpatay." "Sir," humakbang palapit si Christine. Ang luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi. "Huwag kang lalapit," asik ni Daniel. Ang kanyang mata ay nanlilisik, parang isang sugatang hayop na handang pumatay. "Ayokong makita ang pagmumukha mo dito. Kunin mo ang mga gamit mo. Ngayon din." "Pero sir, ang mga bata, kailangan nila ako, lalo na ngayon na may kaso. Ang kailangan nila ay kaligtasan," sigaw ni Daniel. "At ikaw ang pinakamalaking panganib sa kanila." Humarap ulit si Daniel kay Christine. Ang tingin niya ay wala ng kahit anong init. Bumalik na ang pader. Mas mataas, mas matibay. "You are fired, Miss Reyes. Get out of my house." Nanigas si Christine. Ang mga salitang iyon ay parang sampal na dumurog sa kanyang dignidad. Wala siyang nagawa, kundi ang mapaurong. Tumingin siya sa pintuan kung saan nakatayo si Marco. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito. Inaasahan niyang sasabihin nito ang totoo. Pero nakita niya si Marco na nakatayo lang doon, nakayuko ng bahagya, nagtatago ng isang maliit at tusong na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Doon, naintindihan na ni Christine ang lahat. Ang video, ang pagkakamali, ang timing, talo na siya. Pinunasan ni Christine ang kanyang luha. Tumingin siya sa huling pagkakataon, sa triplets. Sina Miguel, Rafael at Gabriel ay umiiyak. Inaabot ang kanilang mga kamay sa kanya. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin sila. Pero ang pader ni Daniel ay nakaharang na. "Paalam mga baby," bulong niya. Tumalikod si Christine at tumakbo palabas ng kwarto, dala ang bigat ng isang pusong winasak ng kasinungalingan. Sa loob ng nursery, naiwan si Daniel. Yakap-yakap ang mga anak habang ang tunay na ahas ay nakamasid sa kanila mula sa dilim ng pasilyo. Zzz! Ang tunog ng pagsasara ng zipper ng kanyang maleta ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Para itong tunog ng isang pinto na tuluyan ng nagsara sa mukha ni Christine. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig pa rin. Tiningnan niya ang paligid. Ang kwartong tinuluyan niya sa loob ng maikling panahon. Nagsisimula na sana itong maging tahanan. Nagsisimula na sana siyang mangarap para sa mga bata. Pero sa isang iglap, lahat ng iyon ay naglaho. Pabaya. Ang salitang binitawan ni Daniel ay parang asido na tumutunaw sa puso niya. Hindi dahil masakit itong pakinggan, kundi dahil ito ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Pumikit si Christine. Sa dilim ng kanyang isip, hindi mukha ni Daniel ang nakikita niya, kundi ang mukha ng isang batang babae. Si Angel. Ang batang inalagaan niya sa nursing home noon. Ang batang namatay dahil masyadong naging kampante ang administrasyon sa mga protocol nila at walang nakinig kay Christine nang sabihin niyang may mali. Nangako siya sa puntod ni Angel. Hinding-hindi na mauulit. Hinding-hindi na ako papayag na ang sistema ay maging mas mahalaga kaysa sa buhay. Kaya siya lumaban kay Daniel. Kaya siya nagmatigas. Pero ngayon, heto siya, pinalayas. At ang mas masakit, sa paningin ng ama ng mga bata, siya ang kontrabida. Siya ang panganib.
Nabigo ako. Bulong niya sa hangin. Nabigo na naman ako. Tumayo si Christine at kumuha ng kapirasong papel at ballpen mula sa mesa. Hindi siya pwedeng umalis ng walang paalam. Kahit hindi man ito basahin ni Daniel, kailangan niyang iwan ang piraso ng puso niya para sa triplets. Nagsimula siyang magsulat. Ang bawat letra ay nababasa ng kanyang mga luha na pumapatak sa papel. Para kay Miguel, Rafael at Gabriel, balang araw, malalaman niyo rin ang kwento. Sana maintindihan niyo na kaya ko kayo kinantahan, kaya ko kayo niyakap, ay dahil gusto kong maramdaman niyo na hindi kayo mga pasyente. Kayo ay mga bata at karapat dapat kayong mahalin ng buong buo. Huwag kayong titigil sa pagngiti. Huwag kayong titigil sa pagtawa. Kahit na nakatingin lang ang papa niyo sa screen, alam kong naririnig niya kayo. Mahal na mahal kayo ni Tita Christine. Tinupi niya ang papel at ipinatong ito sa ibabaw ng unan. Ito lang ang kaya niyang ibigay. Hinila niya ang kanyang maleta at binuksan ang pinto. Ang hallway ng mansyon ay tahimik, nakakabinging katahimikan. Wala na ang iyak ng mga bata. Marahil ay napagod na sila. O baka pinainom na sila ni Marco ng pampatulog para hindi makaabala kay Daniel. Ang isiping iyon ay nagpasikip ng dibdib ni Christine. Naglakad siya dahan-dahan, bawat hakbang ay mabigat. Napadaan siya sa tapat ng nursery, nakasarado ang pinto. Gusto sana niyang pihitin ang seradura. Gusto niyang silipin sila sa huling pagkakataon. Gusto niyang halikan ang mga noo nila. Pero alam niyang nakatingin ang mga kamera. Alam niyang sa kabilang ibayo ng mga lens na yon, nakabantay si Daniel, naghihintay na magkamali siya ulit. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Daniel na makita siyang nagmamakaawa. Tumuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapadaan siya sa control room. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang nakita niya si Daniel. Nakatitig ito sa wall of monitors. Ang ilaw mula sa mga screen ay nagbibigay ng asul na anino sa mukha nito na nagmumukhang multo. Hindi ito gumagalaw. Para itong isang hari na nakaupo sa trono ng abo at guho. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, niloloko ka lang ni Marco. Buksan mo ang mga mata mo. Pero para saan pa? Sarado na ang isip ni Daniel. Ang katotohanan para sa kanya ay kung ano lang ang nasa data. At ang data ay minamanipulan na ng kaaway. Napayuko si Christine. Sana mahanap mo ang liwanag, Daniel. Bulong niya. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa malaking pintuan sa harap. Binuksan niya ito. Sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Madilim na ang langit, parang nakikiramay sa kanya. Ang magandang garden na pinaglaruan nila kahapon ay basa na at maputik. Wala nang sasakyan na naghihintay. Wala nang payong na sasalubong. Huminga ng malalim si Christine. Ang lamig ng hangin ay tumagos sa kanyang buto, pero mas malamig ang pakiramdam ng pag-iisa. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng kanyang maleta. Humakbang siya palabas. Ang ulan ay agad na bumasa sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Hindi na siya lumingon dahil alam niyang kung lilingon pa siya, baka hindi na siya makaalis. Baka piliin niyang magmakaawa at lumuhod na alam niyang hindi makakatulong sa sinuman. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Click. Ang tunog ng lock ay pinalna. Nagsimula siyang maglakad sa mahabang driveway, palayo sa mansyon, palayo sa mga batang minahal niya na parang sarili niyang anak, at palayo sa lalaking hindi marunong maniwala. Sa likod niya, ang mansyon ay nanatiling nakatayo, matayog, matibay, at walang puso. Isang fauday na muling nagsara para sa mundo. Katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Daniel. Matapos ang iyak ng mga bata, matapos ang pag-alis ni Christine, ang buong mansyon ay binalot ng isang nakakabininging katahimikan. Hindi ito ang payapang katahimikan na gusto niya. Ito ay ang katahimikan ng isang sementeryo. Bumalik siya sa control room at umupo sa kanyang trono. Tiningnan niya ang mga monitor. Ang nursery ay tahimik. Ang mga bata ay nakahiga lang, nakatitig sa kisame.
Walang gumagalaw, walang tunog. It's for the best. Bulong niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Mas ligtas sila ngayon. Pero kahit ang mga numero sa screen ay tila sumasalungat sa kanya. Ang heart rate ni Miguel ay bahagyang mas mabilis kaysa sa normal. Ang breathing pattern ni Gabriel ay mababaw. Ang mga ito ay senyales ng stress. Lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay 2. Ang katahimikan ay nagiging parang isang pisikal na bagay na pumipiga sa kanyang dibdib. Biglang tumunog ang intercom. Si Yaya Mel. Sir Daniel, boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. Sir, ayaw pong dumedi ng mga bata. At si Rafael po, medyo mainit. Napapikit si Daniel. Painumin mo ng gamot. Napainom na po, sir. Pero parang may hinahanap po sila. Kanina pa po sila palingon-lingon sa pinto. Hinahanap nila si Christine. Hindi ito sinabi ng yaya, pero dinig na dinig ito ni Daniel sa pagitan ng mga salita. Bantayan mo lang sila, yaya. Bababa din ako. Sagot ni Daniel, pilit na pinatatag ang boses. Pagkatapos ng tawag, napasabunot si Daniel sa sarili niyang buhok. Anong ginawa niya? Tama ba ang desisyon niya? Ang video. Malinaw na malinaw iyon. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Kailangan niyang linawin ang isip niya. Naglakad siya papunta sa staff quarters para i-check ang kwarto ni Christine para siguraduhing wala itong naiwan na pwedeng maging security risk. Pagbukas niya ng pinto, malinis na ang kwarto. Walang bakas na may tumira doon, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng unan, may isang nakatuping papel. Kinabahan si Daniel. Sulat? Para kanino? Para sa kanya ba? Isang sulat ng galit, dahan-dahan niyang kinuha ito. Binuksan. Ang mga letra ay maganda ang pagkakasulat, pero may mga bahid ng tuyong luha na nagpabura sa ilang tinta. Hindi ito para sa kanya. Para ito sa mga bata. Binasa niya ang bawat salita. Para kay Miguel, Rafael, at Gabriel. Gusto kong maramdaman niyo na hindi kayo mga pasyente. Kayo ay mga bata. At karapat-dapat kayong mahalin ng buong buo. Huwag kayong titigil sa pagtawa. Alam kong naririnig niya kayo. Mahal na mahal kayo ni Tita Christine. Parang sinampal si Daniel ng mga salitang yon. Ang bawat letra ay puno ng sinseridad. Walang bahid ng galit o panunumbat. Puro pagmamahal lang. Ang isip niya ay sumisigaw. Traidor. Pabaya. Pero ang puso niya, na ngayon ay hawak ang sulat, ay bumubulong. Bakit? Bakit isusulat ito ng isang taong pabaya? Bakit mag-iiwan ng ganitong mensahe ang isang taong walang pakialam? May mali. Isang piraso ng puzzle ang hindi magkasya. Binitawan niya ang sulat na parang napapaso at mabilis na bumalik sa control room. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Tinatahak ang daan pabalik sa kanyang kaharian ng data. Computer, pull up security log 4B, timestamp 1532. Yesterday, utos niya. Muling lumabas sa screen ang video na ipinakita sa kanya ni Marco. Pinanood niya ito ulit. Ang pagtalikod ni Christine, ang pagbagsak ni Miguel, ang black screen. Pero ngayon, hindi nagalit ang nangingibabaw sa kanya, kundi pagsusuri. Tiningnan niya ang bawat pixel, bawat frame. Computer, isolate audio feed, enhance. Utos niya. May narinig siyang mahinang tunog bago ang thud. Isang click, parang tunog ng mouse. At ang pagbagsak, masyadong malinis, masyadong perpekto. Isang pakiramdam ng panlalamig ang gumapang sa kanyang likuran. Access raw server data. Utos niya, ang boses ay nanginginig na. Bypass front-end logs. I want the uncompressed master file for camera P1. Ito ang pinaka-core ng kanyang sistema. Ang files na hindi kayang galawin ng sinuman maliban sa kanya. Ang files na hindi alam ni Marco na umiiral. Ilang segundo ng paghihintay na parang habang buhay. At pagkatapos,
Lumabas ito sa screen. Ang totoong video. Nagsimula itong pareho. Tumalikod si Christine. Kinuha ang cellphone. Pero hindi siya nag-text. Tiningnan lang niya ito saglit, 1 segundo, at ibinalik sa bulsa. Nawalan ng balanse si Miguel, pero bago pa man bumagsak ang bata, si Christine ay nakalingon na. Sa isang mabilis na kilos na hindi nakita sa naunang video, dumamba siya pasulong. Hindi bumagsak si Miguel sa sahig. Bumagsak siya sa mga braso ni Christine. Sinalo niya. Sinalo niya si Miguel. Ang pagbagsak ay hindi nangyari. Ang thud ay peke. Ang black screen ay isang cut. Napahawak si Daniel sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kwarto. No. Ang video ay dinoktor. In-edit. Isang kasinungalingan. Sino? Sino ang may kakayahang gawin ito? Sino ang may access? Sino ang nagdala sa kanya ng lason na ito at ipinainom sa kanya? Isang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Isang pangalan na pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Marco. Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Daniel na parang sumpa. Nagmamadali niyang binuksan ang isa pang window. Computer, show me all of Marco's system access for the past 48 hours. I want everything. Keycard logs, network pings, file access, lahat. Ang screen ay napuno ng mga linya ng code at data. Para sa iba, isa itong gubat ng mga numero. Para kay Daniel, ito ay isang mapa ng krimen. At naroon ito, isang access sa server room, 3 a.m. Oras kung saan dapat ay tulog na ang lahat. Isang download ng raw video file at isang upload ng bagong file, mas maliit, sa front-end log system. Malinaw pa sa sikat ng araw. Tinakpan ni Marco ang kanyang mga bakas, pero hindi niya alam na may isa pang layer ng seguridad. Nilinlang siya. Ginawa siyang tanga sa sarili niyang bahay. Ginamit ang pinakamalaki niyang kahinaan, ang takot niya para sa mga anak niya, laban sa kanya. Ting! Isang notification ang lumitaw sa gilid ng screen. Isang text message mula sa guardhouse. From Gate Security Subject Departure. Message, Miss Christine Reyes, departed via taxi. 18:32. Hindi. Tiningnan ni Daniel ang relo. 7:00 na ng gabi. Halos 1 oras na siyang wala. Sa traffic ng Maynila, malayo na siya. Napahawak si Daniel sa kanyang mesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Anong ginawa niya? Anong katangahan ang ginawa niya? Pinalayas niya ang tanging taong nagmalasakit sa mga anak niya. Inakusahan niya ito ng kasalanang hindi nito ginawa. Winasak niya ang tiwala nito. At ang mas masama, ang tunay na traidor ay nasa loob pa rin ng bahay. Marahil ay pinapanood siyang magdusa. Patawarin mo ako, Clarice. Bulong niya sa hangin. Nabigo na naman ako. Ang mga pader ng control room na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan, ngayon ay tila sumasakal sa kanya. Ang bawat screen ay salamin ng kanyang kabiguan. Hinablot niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang numero ni Christine. Ring. 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring. Ring. Diretso na sa voicemail. Baka na-block na niya ang numero ni Daniel. O baka ayaw na talaga nitong marinig ang boses niya. Sino ba namang gugustuhin? Napatitig si Daniel sa mga screen. Ang mga anak niya ay gising pa rin. Nakahiga lang. Naghihintay. Hinintay nila ang pagbabalik ng liwanag sa kanilang madilim na mundo. Pero si Daniel, sa sobrang takot niya sa dilim, siya mismo ang nagpatay ng ilaw. At ngayon, hindi niya alam kung paano ito bubuksan muli. Ang telepono sa kamay ni Daniel ay parang isang piraso ng yelo. Malamig. Walang buhay. Katulad ng pag-asa na unti-unting namamatay sa loob niya. Ibinaba niya ang cellphone. Hindi na niya sinubukang tumawag ulit. Alam niyang wala nang sasagot. Napatingin siya sa larawan ni Clarice.
na nasa digital frame sa kanyang mesa. Ang ngiti nito ay tila nangungutya. Pinabayaan mo na naman sila, Daniel, katulad ng ginawa mo sa akin. Hindi, bulong ni Daniel, napailing. Hindi pa tapos to. Pero kahit siya, hindi naniniwala sa sarili niyang salita. Tumayo siya at lumabas ng control room. Ang bawat hakbang patungo sa nursery ay parang paglalakad sa isang pasilyo ng mga patay. Ang katahimikan ay sumisigaw. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang 3 anak niya. Gising. Nakahiga lang sa kanilang mga kuna, ang kanilang mga mata ay malungkot at walang kislap. Hindi sila umiiyak. Mas masahol pa roon. Sumuko na sila. Lumapit siya sa kuna ni Miguel. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Malamig. Anak! Nabasag ang boses ni Daniel. Patawarin mo si Papa. Walang reaksyon ng bata. Nakatingin lang ito sa kisame, sa lugar kung nasaan dati ang kamera. Naghihintay. Umaasa. Gumuho ang puso ni Daniel. Ang fauday na itinayo niya ay hindi para protektahan sila. Ito ay para protektahan ang kanyang sarili mula sa sakit. At sa pagprotekta niya sa sarili, nawala na naman sa kanya ang mga taong mahalaga. Pumunta siya kay Rafael. Mainit pa rin ang noo nito. Naramdaman ni Daniel ang pamilyar na kaba. Ang kaba na naramdaman niya noong gabing nilisan siya ni Clarice. Yaya Mel, sigaw niya. Yaya Mel, pumunta ka dito. Mabilis na dumating si Yaya Mel. Bakit po, sir? Mainit pa rin si Rafael at bakit hindi pa rin sila kumakain? Sir, pilit ko na pong pinakain pero ayaw po talaga. Parang nanghihina po sila. Kanina pa po sila walang kibo. Sagot ni Yaya Mel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi po sila ganyan noong nandito si Ma'am Christine. Natahimik si Daniel. Ang mga salita ng yaya ay parang lason na tumagos sa bawat ugat niya. Tumingin si Daniel sa paligid. Ang kanyang high-tech nursery ay tila isang malamig na ospital. Walang init, walang buhay, walang pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Number ng kanyang abogado. Daniel, masamang balita. Bungad ng abogado. Binilisan nila ang hearing. Bukas na. At ang korte, they're leaning towards Doña Lourdes. May bago silang ebidensya. Anong ebidensya? May leaked footage mula sa loob ng bahay mo. Ipinapakita na pinapabayaan daw ni Christine ang mga bata. At ikaw, nakita ka raw na nagagalit sa kanya. Paliwanag ng abogado. Kinuha na rin nila si Marco para mag-testify laban sa'yo. Bilang iyong personal assistant, mabigat ang testimonya niya. Naramdaman ni Daniel ang pagdaga ng daigdig sa kanyang balikat. Si Marco, ang ahas sa loob ng kanyang bakuran, ang laso na ipinainom sa kanya. Hindi, bulong ni Daniel. Hindi totoo yan. May ebidensya ako na peke ang video. Si Marco, siya ang nag-edit. Nakuha mo ba si Christine para patunayan yan? Tanong ng abogado. Nanlamig si Daniel. Si Christine. Pinalayas niya. Walang makakatulong sa kanya ngayon. Siya lang ang may hawak ng master file, pero paano niya ipapaliwanag na may secret logs siya? Mas lalong magmumukha siyang psychopath. Daniel, nandyan ka pa ba? Walang Christine, wala kang witness. Sa kasong ito wala tayong laban. Sabi ng abogado, ihanda mo na ang sarili mo. Malaki ang posibilidad na mawala sa iyo ang mga bata. Nabitawan ni Daniel ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na walang tunog. Mawawala ang mga anak niya. Mawawala silang lahat. Ang fauday niya ay hindi nakaprotekta. Ang kanyang kontrol ay nagdulot lamang ng kapahamakan. Ang kanyang takot ay sumira sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Ang mga inosenteng mukha na walang kaalam-alam sa digmaang nangyayari. Ang mga bata na kailangan niya. At nangailangan din sa kanya. Ang kanilang mga mata ay blanko pa rin. Ang kanilang paghinga ay mababaw. Parang nakikita niya ang multo ni Clarice sa sulok ng kwarto, umiling-iling, puno ng pagkabigo.
Napadapa si Daniel sa tabi ng kuna ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Lahat! Nawala. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos na hindi niya kayang pigilin. Lahat. Biglang bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok si Marco. Nakangiti ito. Isang nangiting mapagkunwari. Isang nangiting punong-puno ng pagtatagumpay. Ang tablet ay nasa kamay niya. Sir? Sabi ni Marco. Ang boses ay parang boses ng isang ahas na nanunukso. Okay lang po ba kayo? Nag-aalala po ako sa inyo. Kung gusto niyo po, ako na po muna ang magbabantay sa mga bata. Umangat ang ulo ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga sa pag-iyak. Ngunit sa likod ng sakit, may matinding puot na unti-unting lumalabas. Tiningnan niya si Marco, ang traidor na ngumingiti, ang taong nagtulak sa kanya sa bangin. Ang kaaway ay nasa harapan niya. At siya mismo ang nagbigay ng susi sa kaaway na yon. Lumabas ka. Ang boses ni Daniel ay mababa, halos bulong, ngunit punong-puno ng galit na hindi pa nararamdaman ni Marco. Natigilan si Marco. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala. Po, sir? Dahan-dahang tumayo si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig ng diretso kay Marco. Sinabi ko, lumabas ka at wag na huwag ka nang babalik sa mansyon na ito. Sir, anong sinasabi niyo? May lagnat po kayo? Kailangan niyo ng pahinga, sabi ni Marco. Nagtatangkang lumapit para hawakan si Daniel. Huwag mo akong hawakan, traidor! Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong nursery. Napakagatlabi si Marco. Nawala na ang kanyang pagkunwari. Ang nangiti nito ay naging isang malamig na pagtawa. Sa wakas, nalaman mo rin pala. Ang galing mo talaga, Sir Daniel. Bakit, Marco? Anong ginawa ko sa'yo? Tanong ni Daniel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Anong ginawa mo? Tumawa si Marco, puno ng pagkamuhi. Pinagtrabaho mo ako ng 10 taon, Daniel. 10 taon akong nagpakahirap para sa'yo. Pero ano? Robot ang tingin mo sa'kin. Data lang. Hindi mo ako pinakinggan. Ang dami kong ideya, ang dami kong proposal, pero ang sinasabi mo lang, follow the protocol. Trust the system. Ako ang nagpapatakbo ng buhay mo. Pero sino ang nakikita mo? Ang mga machine mo. At ang ganti mo ay ang ipahamak ang mga anak ko? Ang gusto ko lang ay makita kang bumagsak, Daniel. Makasarili ka. Pinatay mo si Clarissa sa sistema mo at ngayon, sisirain ko ang pangalan mo para mawala rin sa'yo ang mga bata. Lumapit si Daniel. Isa ka ng patay na tao, Marco. Hindi na ako natatakot sa'yo, sigaw ni Marco. Akmang susugurin nito si Daniel nang biglang may dumating na 2 security guard. Mr. Marco, pinapahanda na po ni Sir Daniel ang kotse niyo. Kukunin niyo na po ang gamit niyo. Tiningnan ni Daniel ang mga gwardiya. Hindi. Ibato niyo siya palabas. Ngayon na. At wag na wag niyo nang papapasukin ang demonyong yan sa gate ko. Sige, Daniel. Manalo ka nga sa korte. Mapait nang ngumiti si Marco habang hila-hila siya ng mga gwardiya. Pero wala ka pa rin kakampi. Mag-isa ka lang. Pagkaalis ni Marco, napaupo ulit si Daniel sa sahig. Mag-isa. Ang mga salita ni Marco ay tumatak sa kanyang isip. Wala kang kakampi. Mag-isa ka lang. Oo, tama ito. Pinalayas niya si Christine. Ang tanging taong kaya niyang pagkatiwalaan. Ang tanging taong nakapagbigay ng angiti sa kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang muli niyang kinuha ang cellphone. Kailangan niyang hanapin si Christine. Kailangan niya itong mahanap bago matapos ang lahat. Sumakay si Daniel sa kanyang kotse. Walang driver. Siya mismo ang nagmaneho. Kailangan niyang hanapin si Christine. Nagmaneho siya ng mabilis, hinahanap ang bawat bus terminal, bawat pwedeng pagmula ng taxi.
Umilaw ang dashboard ng kanyang sasakyan. Nagri-ring ang kanyang telepono. Attorney Velez. Daniel, saan ka na? Nakaschedule na ang trial bukas ng 8 a.m. Kailangan ka namin dito para maghanda. Hindi ko magagawa yan, attorney. Kailangan kong hanapin si Christine. Sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay desperado. Daniel, huwag kang magpakatanga. Siya lang ang pag-asa mo. Kailangan niyo siyang mahanap. Napatigil si Daniel sa isang malaking bus terminal. Ang ulan ay bumubuhos pa rin. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo sa loob. Ang ingay ng mga bus, ang dami ng tao, ang mga anunsyo sa speaker, lahat ay halo-halo. Saan niya hahanapin ang isang tao sa dami ng tao? POV, Christine Reyes. Nakaupo si Christine sa isang upuan sa loob ng bus terminal. Ang kanyang maleta ay nasa tabi niya. Ang kanyang ticket ay hawak-hawak niya. Papunta siya ng probinsya, pabalik sa kanyang pamilya. Isang matandang babae ang umupo sa tabi niya. Galing ka ba sa malayo, iha? Opo, sagot ni Christine. Ang kanyang boses ay paos. May problema ka ba? Umiling si Christine. Gusto niyang umiyak, pero wala na siyang luhang mailabas. Ang kanyang flight ay naka-schedule na. Aalis na siya. Huling bus na ito. Naglakad si Christine papunta sa gate ng kanyang bus. Ang mga ilaw ng terminal ay malabo. Tila nagpapaalam sa kanya. Christine! Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon si Christine. Nakita niya si Daniel. Basang-basa ng ulan. May buhok na gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay iba. Hindi galit. Hindi malamig. Kundi puno ng sakit at pagmamakaawa. Christine, sandali! Hinihingal si Daniel habang tumatakbo papalapit sa kanya. Tumigil si Christine. Nag-alinlangan siya. Anong kailangan niya? Para insultuhin siya ulit? Nang makalapit si Daniel, agad niyang inabot ang cellphone kay Christine. Nakita ni Christine ang master file, ang raw footage, ang totoong nangyari, ang sarili niya na sumalo kay Miguel, ang edited na video ni Marco. Christine, patawarin mo ako, bulong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Naniwala ako sa mga machine ko kaysa sayo. Naramdaman ni Christine ang init ng mga luha ni Daniel na bumabagsak sa kanyang kamay. Ang pagmamakaawa sa boses nito ay totoo. Sir, bakit po? Si Marco, siya ang nag-edit. Siya ang naglagay ng lason sa utak ko. Paliwanag ni Daniel, humihingal. Pero huli na. Pinalayas kita. At ngayon, mawawala sa akin ang mga anak ko. Hinawakan ni Daniel ang mga kamay ni Christine. Malamig ito, pero may init na nagmumula sa kanyang mga palad. Kailangan kita, Christine. Kailangan ka ng mga bata. Please, bumalik ka. Tulungan mo akong patunayan ng totoo. Tulungan mo akong iligtas sila. Tiningnan ni Christine si Daniel. Ang sakit, ang pagkabigo. Lahat ng yon ay nawala nang makita niya ang mga mata ng lalaking ito. Hindi na niya nakita ang CEO. Nakita niya ang isang ama na nasasaktan. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Para sa mga bata. Tumango si Christine. Uuwi na tayo, Sir Daniel. Mabilis silang bumalik sa mansyon. Ang ulan ay humina na. Pagdating nila, dumiretso sila sa nursery. Ang mga bata ay gising pa rin. Nakatingin sa labas ng bintana. Pagpasok ni Christine, tiningnan siya ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumakbo si Christine at niyakap ang triplets. Bumalik ang sigla sa kanilang mga mukha. Ang mga hikbi ay napalitan ng mga mahihinang tunog ng saya. Sir Daniel, sigaw ni Yaya Mel. Sir, tingnan niyo po. Napatingin si Daniel. Nakita niya si Gabriel. Si Gabriel, na dati ay hirap na hirap kahit gumalaw lang. Si Gabriel, na ayon sa mga doktor ay hindi kailanman makakalakad. Hawak ang gilid ng kuna. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang kanyang pagkakahawak.
Hinahawakan niya ang hangin. Isang hakbang. Gabriel! Sigaw ni Christine. Isang hakbang ulit. Maliit. Mahina. Pero totoo. Isang hakbang pa. Napaupo si Daniel. Hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro sa kanya. Himala. Bulong niya. Ang kanyang mga monitor ay biglang umilaw. Hindi siya ang nakasaksak ng kamera. Si Christine. Isinaksak niya ang kamera. At sa screen, kitang-kita niya ang bawat hakbang ni Gabriel. Isang patunay, isang himala. Sa eksaktong sandali, bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok ang doktor ng mga bata na dapat ay for a routine check-up. Nakita nito ang nakatayo at naglalakad na si Gabriel. My God! Bulong ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Is this even possible? Tumingin si Daniel kay Christine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang himala ay narito. At ito ang magliligtas sa kanila. Mas malamig at mas nakakapanikip ang hangin sa loob ng korte kaysa sa alinmang server room na naitayo ko. Dito, walang mga linya ng code na puno ng luhika. Walang mga algorithm na kayang hulaan ang kahihinatnan. Ang mayroon lang ay ang mapanuring mga mata ng hurado, ang seryosong mukha ng hukom, at ang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsan lang binabasag ng pag-ubo o kaluskos ng papel. Nasa bahay ang aking kuta, ngunit ngayon, ang kinabukasan ng tahanang iyon ay pagpapasyaahan sa loob ng 4 na sulok ng estrangherong lugar na ito. Sinulyapan ko si Christine na nakaupo sa tabi ko. Tuwid ang kanyang likod, diretso ang tingin, ngunit nakikita ko ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Siya ang sagisag ng pag-asa, ngunit maging ang pag-asa ay nangangatog sa harap ng malamig na paghatol ng hustisya. Ang abogado ni Doña Lourdes, isang makinis na lalaki na may mapagmalaking ngiti, ay nagsimula ng magpresenta. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Bawat salita ay tila isang patalim na nakatutok sa akin. Ipinakita niya ang mga pinutol at inedit na video ni Marco. Sa malaking screen, kitang-kita ang eksena kung saan si Christine ay nakatalikod at ang isa sa aking mga anak ay muntik nang mahulog mula sa upuan. Ang sandaling iyon, na kinuha ng walang konteksto, ay mukhang kakilakilabot. Narinig ko ang mga bulungan sa silid. Si Doña Lourdes, na nakaupo sa unang hanay, ay hindi tumitingin sa akin. Nakatitig siya sa screen na may pinaghalong pighati at galit, isang nakalalasong kombinasyon na unti-unting umubos sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Kagalang-galang na hukom, sabi ng abogado. Puno ng drama ang boses. Ito ang kapaligiran na tinatawag ni J. Daniel Sandoval na ligtas. Isang lugar kung saan ang mga batang may kapansanan ay ipinagkakatiwala sa isang pabayang tagapag-alaga, habang ang ama ay nanonood lamang mula sa malayo na parang isang walang pakialam na manonood. Hindi siya isang ama, isa siyang tagabantay ng piitan. Umakyat ang galit sa aking dibdib. Nag-aalab. Ngunit pinigilan ko ito. Ang takot ang nagtulak sa akin noon na gumawa ng maling desisyon. Hindi ko hahayaang ang galit ang magdikta ngayon. Tumingin ako kay Christine at bahagya siyang tumango. Isang maliit na kilos na naglalaman ng isang buong mundong tiwala. Sa wakas, kami na ang nagsalita. Tinawag ako ng aking abogado sa witness stand. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Huminga ako ng malalim. Ginoong Sandoval, simula ng aking abogado. Inaakusahan ka ng kabilang panig na isang malayong ama at pabaya. Ano ang iyong tugon dito? Ako ay isang amang binalot ng takot. Sabi ko, malinaw at matatag ang aking boses. Ang takot na muling mawalan ang nagtulak sa akin na magtayo ng mga pader. Nagkamali ako nang isipin kong ang pagkontrol ay kapareho ng pag-aalaga. Pagkatapos,
Ipinakita namin ang aming ebidensya. Una, ang buong, hindi inedit na video. Malinaw na ipinakita nito kung paano sinadyang gambalain ni Marco ang atensyon ni Christine bago mabilis na iniligtas ni Christine ang bata. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Sunod naming ipinakita ang video ni Marco sa server room. Walang awang pinuputol at pinagdudugtong ang video para siraan si Christine. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Doña Lourdes. Ang galit ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang bakas ng sakit. Ang sakit ng pag-alam na baka siya ay nalinlang. Ngunit hindi pa po yan ang lahat. Sabi ko, lumingon sa hukom. Gusto kong ipakita sa korte kung ano ang nangyayari kapag pinapalitan natin ng pag-asa ang takot. Kung ano ang nangyayari kapag ginigiba natin ang mga pader. Nagsignal ang aking abogado. Ang himala video ay ipinalabas sa malaking screen. Tumahimik ang buong korte. Sa screen, wala ang mga malamig na vital sign charts o ang mga anggulo ng security camera. Ang naroon ay ang init ng playroom kung saan nakaupo si Christine sa sahig. Nakaunat ang mga braso at may malambing na boses na nag-eengganyo. Kaya mo yan, Lucas. Halika kay tita. At doon, si Lucas, ang muntik kong anak, na sinabi ng mga eksperto na mangangailangan pa ng maraming taon bago makatayo, ay humawak sa sofa. Nanginginig ngunit determinado, humakbang siya. 1, 2, 3 munting hakbang na sumisimbolo sa isang higanteng pagtalon ng pananampalataya. May mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Christine sa tabi ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko na kinailangang tingnan ang isang screen para maramdaman ang himala. Nararamdaman ko ito sa buo kong pagkatao. Pinatotohanan ng physical therapist ng mga bata ang nangyari at tinawag itong isang pambihirang progreso na lumampas sa lahat ng medikal na inaasahan. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang panlilin lang ay nabunyag. Ang hatol ng hukom ay mabilis at tiyak. Ang buong kustodya ay nananatili sa akin. Panalo kami. Ngunit habang pinapalo ng hukom ang kanyang gavel, wala akong naramdamang pagdiriwang. Tanging isang malalim na pakiramdam ng ginhawa. Tumingin ako kay Doña Lourdes. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kahihiyan at pagsisisi. Naunawaan niya na ang kanyang pagkauhaw sa paghihiganti ay halos sumira sa mismong kinabukasan ng mga apo na labis niyang minamahal. Hindi ito tagumpay laban sa kanya. Ito ay tagumpay para sa aking mga anak. Nang paalis na kami sa korte, nakita namin si Doña Lourdes na papalapit. Wala na ang tigas sa kanyang mga balikat. Wala na ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang bigat ng pagsisisi. Huminto siya sa aming harapan. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Christine. Bumuka ang kanyang mga labi. At mula roon ay lumabas ang isang salitang hirap na hirap, ngunit buong pusong binitiwan. Patawad. Lumipas ang ilang linggo matapos ang paglilitis. Ang dating nakabibinging katahimikan ng mansyon na paminsan-minsan lang binabasag ng artipisyal na tunog mula sa mga makina ay napalitan na ng mga tunog ng pagbabago. Sa halip na mahinang ugong ng mga server, ang naririnig ko tuwing umaga ay ang kalampag ng mga metal, ang usapan ng mga trabahador, at ang paminsan-minsang pagbagsak ng isang bagay na bakal sa sahig. Ginawa ni Daniel ang kanyang pangako. Pinabaklas niya ang halos lahat ng security system. Mula sa bintana ng playroom, pinanood ko ang mga trabahador na maingat na tinatanggal ang mga itim na kamera sa mga pader. Bawat natatanggal na kamera ay parang isang mabigat na tanikala na napuputol. Ang mga bakanting butas at mga wire na nakalawit ay hindi pangit sa aking paningin. Para sa akin, ang mga ito ay mga peklat ng isang laban na naipanalo na. Ang laban ng pag-asa kontra sa takot. Bulaga. Napalingon ako sa hardin. Doon, sa malambot na damuhan, nakita ko si Daniel na nakaluhod.
Tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Sa harap niya, ang 3 bata ay nakaupo sa isang makapal na kumot. Ang kanilang mga mata ay nag-aabang. "Nasaan si Papa?" tanong ni Daniel sa pa-cute na boses bago biglang ibinuka ang kanyang mga kamay. Bulaga. Isang malutong na halakhak ang kumawala mula kay Lucas, sinundan ng isang masayang sigaw mula kay Michael. Maging si Gabriel, ang pinakatahimik sa 3, ay may ngiti sa kanyang mga labi. Ang tawa ni Daniel ay sumabay sa kanila. Isang tunay na tawa, malakas, at walang halong pag-aalinlangan. Hindi ito ang pilit na ngiti na nakikita ko sa kanya noon. Ito ang tunog ng isang taong natutong muling huminga. Naramdaman kong uminit ang aking mga pisngi. Ang kilig. Iyon pala ang tawag dito. Isang mainit at magaan na pakiramdam na kumakalat mula sa aking dibdib. Nang gabing iyon, matapos naming patulugin ang mga bata, naupo kami ni Daniel sa balkonahe na nakaharap sa hardin. Ang hangin ay malamig, at ang tanging ilaw ay mula sa buwan at sa mga ilaw sa hardin na malayo sa amin. "Salamat," bigla niyang sabi, binasag ang katahimikan. Nakatingin siya sa malayo, sa madilim na anyo ng mga puno. "Para saan?" mahina kong tanong. "Para sa lahat." Tumingin siya sa akin at sa dilim, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. "Christine, ikinuwento ko sa iyo ang tungkol sa asawa ko, pero hindi ko ikinuwento ang buong katotohanan." Huminga siya ng malalim. Ang totoo, namatay siyang nalulumbay at nag-iisa sa loob ng kutang ito na ako mismo ang nagtayo. Masyado akong naging abala sa paglikha ng isang perpektong mundo para sa kanya, sa pag-install ng mga system at protocol, na hindi ko napansin ang mga sigaw niya ng tulong. Ang pagkontrol ko sa mga bata, hindi lang iyon dahil sa takot, dahil iyon sa matinding pagsisisi. Inisip ko na kung babantayan ko ang bawat hininga nila, matutubos ko ang pagkukulang ko sa kanya. Hinayaan ko lang siyang magsalita, nararamdaman ng bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Pero ikaw, pagpapatuloy niya, at ngayon ay nakaharap na siya sa akin ng buo. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na proteksyon ay hindi mga pader na bakal, kundi mga yakap. Hindi mga sensor, kundi presensya. Ipinakita mo sa akin na ang pagiging ama ay hindi pagmamasid, kundi pakikilahok. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kuryente sa aking buong katawan. "Ginigiba ko ang mga pader, Christine," sabi niya, habang marahan niyang hinihimas ang aking mga daliri. "At gusto kong malaman mo na ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para gawin iyon. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling umasa." Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting nawala. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at hindi ako umiwas. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at ang aking pananahimik ay ang aking sagot. Nang maglapat ang aming mga labi, ito ay malambot at marahan, hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pasasalamat, ng paghilom, at ng isang bagong simula. Ito ay isang pangako na ang mansyon na ito ay hindi na muling magiging isang kuta. Nang maghiwalay kami, pareho kaming nakangiti. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa amin. Ngunit biglang, ang katahimikan ay binasag ng tunog ng isang nagriring na telepono. Kinuha ni Daniel ang kanyang phone mula sa bulsa. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang saglit na pagbabalik ng dating tensyon. Sinagot niya ito. "Hello?" "Oo, Doña Lourdes." Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ilang sandali lang ay ibinaba na ni Daniel ang tawag. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahatid ng balita bago pa man ito sabihin ng kanyang mga labi. Gusto niyang dalawin ang mga bata. Nakatayo ako sa may bintana, pinagmamasdan ang mga anak ko na naglalaro sa hardin kasama si Christine. Wala ng mga monitor, wala ng mga sensor,
Tanging ang aking mga mata lamang at ang tunog ng kanilang mga halakhak na dala ng hangin. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang bahagi sa akin na hindi mapakali ngayon ang araw. Handa ka na ba? Tanong ni Christine, lumapit sa aking tabi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking likod. Isang simpleng haplos na nagbibigay ng kakaibang lakas. Hindi ko alam. Pag-amin ko. Bahagi sa akin ang gustong maniwala sa pagbabago. Pero ang isa pang bahagi ay naaalala ang korte, ang mga akusasyon. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, Danielle. Ito ay pagpili na huwag nang hayaang saktan ka pa ng nakaraan. Sa mga salitang yon, naririnig namin ang tunog ng isang sasakyan sa driveway. Huminga ako ng malalim. Oras na. Magkasama naming sinalubong ni Christine si Doña Lourdes sa pintuan. Ang babaeng nasa harapan namin ngayon ay iba sa babaeng nakita ko sa korte. Wala na ang matigas na postura at mapanuring mga mata. Napalitan ito ng isang matandang babae na may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang malaking paper bag. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Ang katahimikan ay tila mas makapal kaysa sa mga pader na dati kong itinayo. Pipara sa kanila, sabi ni Doña Lourdes, halos pabulong, habang iniaabot sa akin ang paper bag. Hindi mga dokumento mula sa abogado ang laman nito. Sa loob, nakita ko ang 3 maliliit na laruang kotse. Tumangulang ako at pinapasok siya. Dinala namin siya sa hardin kung saan naglalaro ang mga bata. Huminto si Doña Lourdes sa dulo ng patio. Tila natatakot na lumapit pa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 3 maliliit na figura na noon ay pinaglalabanan niya, na ngayon ay tila nasa ibang mundo. Si Christine ay lumuhod at may ibinulong sa mga bata. Tingnan ninyo, may bisita tayo. Ang inyong lola. Si Lucas, ang aking munting himala. Ang unang lumingon. Nakita niya si Doña Lourdes, walang takot sa kanyang mga mata, tanging kuryosidad ng isang bata. Dahan-dahan, sa kanyang mga nanginginig pa ring mga binti, tumayo siya at nagsimulang maglakad. 1 hakbang, 2 hakbang. Papunta sa direksyon ng babaeng minsan ay gustong ilayo sila sa akin. Nakita ko ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata ni Doña Lourdes. Hindi ito luha ng galit o pighati, kundi luha ng isang bagay na mas malalim, isang pinaghalong pagsisisi at labis na pagmamahal. Lumuhod siya sa damuhan, nakaunat ang kanyang mga kamay habang papalapit si Lucas. Nang sa wakas ay marating ni Lucas ang kanyang lola, yumakap ito sa binti niya. Narinig ko ang isang hikbi na kumawala mula kay Doña Lourdes, isang tunog ng pagkasira at paghilom na sabay na nangyayari. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan, ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Hindi kami nagsalita. Hindi na kailangan. Sa haplos na yon, naroon na ang lahat. Ang pagpapatawad, ang pag-unawa, ang pangako ng isang bagong simula. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi puot ang nakita ko, kundi pasasalamat. Ang hapon na yon ay lumipas na parang isang panaginip. Naupo kaming lahat sa hardin. Ako, si Christine, ang mga bata, at si Doña Lourdes. Pinanood namin silang maglaro ng mga bagong kotse-kotsehan. Pinanood namin si Doña Lourdes na ituro sa kanila ang pangalan ng mga bulaklak. Pinanood namin ang paglubog ng araw na nagpipinta sa langit ng kulay kahel at lila. Habang nakaupo doon, sa gitna ng mga tawanan at ng payapang katahimikan, napagtanto ko ang isang bagay. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang pagbuo ng isang state-of-the-art na kumpanya o ang pagtayo ng isang hindi mapasok na mansyon. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang paggiba nito. Sa likuran namin, ang mansyon ay nakatayo. Hindi na bilang isang kuta ng takot,
kundi bilang isang saksi sa pag-ibig na nagpatibay dito. Wala nang mga mata sa pader, wala nang mga screen, tanging isang pamilya lamang sa ilalim ng malawak na kalangitan, tinatanggap ang kinabukasan na puno ng pag-asa. Sa wakas, nakauwi na kami. Ito na ang aming bagong tahanan.